ayun, good morning, 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 magandang umaga mga katambay kang. Oras pala natin ay 10:51 na ng umaga. Sa petsa na March 15, 2025. So, ayun. At tayo muna dito sa bahay kasi yung mother ko may may nilakad sila ng mga kasumbamate niya. So, ang agenda ko ngayon is magsasaing. So yun. Isaing muna ako. So yun, babad ko muna to mga katambay. Matigas pa, hindi na tapat sa tubig kagabi. So, yun, almusal muna, taho muna tayo. So, yun, konting babad lang yun. Tapos, okay na yun. Kaya ganito pala akong oras nagising kasi yung mother ko hinatid ko kagabi. Na yun, 11, ay hindi, mag-11 na yun, 10:55 na yun. Hinatid ko yung mother ko sa may Robinson McDo. Yan. Robinson Fairview McDo. Hinatid ko dun, and then hindi ko inaasahan na maaga pa kami. Wala pa yung kagrupo nila. So, naghintay pa ako, and then kakaintay ko, sabi ko, medyo inano ko lang naman nanay ko. Sabi ko, ma, bili tayo ng ice coffee. Sabi ko ganon. E di, nag-drive thru. Pwede naman yung e-bike mag-drive thru. Nung una,
Ayaw pa maniwala ng nanay ko na pwede mag-drive through ang e-bike. Yun, naka-drive through. Si mama ko in-order hot coffee, yung brewed. Ako naman, ang in-order ko, iced coffee na original. So, yun. Eh, di gising na gising ako nun. Kasi tagal nga namin doon naghihintay. So, pagkatapos namin umorder, binayaran ng nanay ko. And then, pinakita ko yung PWD discount ko. Yun, naka-discount. Maliit lang, pero okay na din. So, yun. Hanggang yun sa dumating mga kasama ng mother ko. So yun, pinauwi na ako ng mother ko. Sabi niya sa akin, umuwi na daw ako. Sabi ko, sige ma. E di umuwi na ako. Nung pagkadating doon sa hindi naman mabigat na traffic kasi gabing-gabi na yon. Traffic gawa ng stoplight sa may Sabarte tsaka sa may kahabaan ng Commonwealth, Tumbok LTO. Hindi ko maintindihan yung dalawang traffic sign na yun eh. Dapat doon sabay yun. Sabay yun. Yung sa may Sabarte tsaka sa may LTO. Dapat sabay yun. Eh wala, labo-labo. So nagkokos ng heavy traffic. Lalo na pagka umaga, tanghali, tsaka rush hour. So yun, nung nakalagpas na ako sa LTO, tuloy-tuloy ang biyahe ko. Dito lang ako bagyan na traffic sa may... Ito gawa din naman ng stoplight. Kasi matagal stoplight dito eh. Ewan ko kung in-adjust nila o ano. Dito sa may bandang harap na ng Sogo Hotel tsaka ng Nova Mall. Sa bayan. Yan. So yun. Tapos tuloy-tuloy na ako. General Luis. Pasok akong Damumali. Tuloy-tuloy na ako yun. Sabi ko, aba, mainam sa gabi biyahe ah. Pero, ang kinaasar ko ay yung mga nag-high beam sa gabi. Siyempre, walang tinted yung e-bike ko. Papalagyan ko pa lang. Wala lang akong budget pang
printed. Naubos na budget ko sa pangpiyesa ng e-bike sa nasunog. Nga pala, about dun sa nasunog, all goods na, okay na. Yung nasunog dun, connector. So, papakita ko sa inyo kung anong connector na yun. So, ito yung connector niya. Yan. Sunog na sunog. Yan. Connector na yan. Yan. Itim na itim yung isa. Ang nangyari pala, hindi naikpitan ng... hindi naikpitan naman nung ako pa nga naghigpit nung binili ko sa unang may-ari. Lahat chinek ko. Nung binili ko kasi si Big sa first own niya. Lahat chinek ko, lahat mga tornilyo, mga connector, lahat chinek ko, hinigpitan ko. So, nagtaka ko, bakit nasunog? So, dinala ko sa service center ng NWOW. Ang paliwanag sa akin ng electrician dun, sir, kaya nasunog yan dahil yung kakamabilis nyo, tapos kakamabilis nyo, tapos mabilis din yung freewheeling nyo. Kaya doon nasunog yan, lumuwag yan dahil sa katagalan. Yun ang paliwanag sa akin. Nag-isip-isip ako nun. Tapos ang kaluktong pang sinabi sa akin ng gumagawa. Sir, sa mo yan, sa pag-charge. Ewan ko kung may connection yun sa pag-charge. Kasi, ang nangyayari kasi dyan dati, tina-charge ko siya pagka may biglaang lakad yung isa sa mga pamilya ko. Puputulin yung charge. Ewan ko wala akong ganong alam dyan sa electronic ng e-bike. Wala akong alam gano dyan. Pero may knowledge naman ako dyan sa e-bike. Hindi naman lahat. So, yun. Yun lang ang pagkaintindi ko. Kaya sinasabi ko na sa mga tao dito sa amin na pagka nag-charge yung e-bike, hayaan nyo mag-green yung timer kasi may binili kong timer niyan ng charger. Huwag nyong puputulin. Sabi kong ganun. So, tabi ko lang to. So, yun.
Ubusin ko lang tong taho ko, tapos hugasan ko na yung saingan, and then magsasaing na ako. Sabi ko dun pala sa magtataho, wag wag damihan yung arnibal. Kasi pagtapos na ito, magkakape pa ako. So, yun. Update nga pala sa pinapagawa ko. Ano ba to? Tapos na yung flooring. Ang ano na lang, may pinababago yung mother ko. May pinababago. So, ngayon, natapos naman yung flooring, yung ano, tapos na. Ang hindi na lang tapos, yung elbow ng PVC galing ng alulod downspout. Tapos yung pinakatakip ng maliit na manhole ko sa labas. May maliit kasi na manhole sa ilalim ng gate. Panglabasan ng mga tubig galing lababo. So, pinalagyan ko talaga ng takip yun para pag nagbara, just in case, masusundot ko. So, yun. At tatapusin ko lang muna itong tao. So, ayun mga katambay. Tumawag sa akin yung kapitbahay ko na sabi ko, bakit? Teka. Sabi ng kapitbahay ko, kung pwede magpa-service sa akin. Sabi ko, pwede naman po. Willing naman ako. Kasi sayang din yung kikitain ko. Kahit barya lang yun. Sayang din eh. Sayang. So, sabi ko, magsasayang lang po ako. And then yung hugas, after, yung ulong nga pala, after nang mayatid ko yung service ko, ma-servicean ko. All goods na yon kasi unahin ko to yung saing kasi may tulog pa yung kapatid kong sumunod sa akin. So, hanggang mamayang gabi na to yung sasain ko. Para kahit hindi na ako magsain ng mamayang gabi, all goods na dahil may kanin na. So yun,
na ako maghugas ng kaldero. Tapos, sakainan ko na yan ng kanin. So, balak ko sana kung walang hindi nagpatawag ng service. Balak ko sana ituloy-tuloy ko yung hugas sa kaldero, tapos palit sponge na may sabon. Hugas na ng mga plato or pulong. Tinawag ako na ni kapitbahay. Hindi ko naman maintindihan kasi senior, tsaka na din senior na PWD. So, yun. Sain muna ako. So, ayun, 5 ang sinain ko. So, after ng service, mamaya na ako mag-uulong. Alam ko may sasabihin kayo, may i-comment kayo na nuna-una mo pa kasi yung kwento mo. So, balak ko na talaga maghugas ng plato hanggang binababad yung saingan. Pero, hindi pwede. Kasi, pag may mga sabon na pumunta sa saingan, tsak panis yung panis, laging mapapanisan na ng kanin. So, unang-una, gusto ko rin yun. Pero ang inisip ko, yung kung mapapanis ang kanin. Ngayon nga lang medyo napapanisan na kami ng kanin. What if pa kaya kung may na-detect siyang sabon? So, tapos na ako magsaing. And then, pupunasan ko na yung kaldero ng basahan. And then, sa rice cooker. And then, takip. And then, saksak. Binubunot ko nga pala tong rice cooker ko. So, yun.
At yun, mamaya na lang tambay kambang hinihintay ko yung pasahero ko na jumingil. Hugasan ko muna itong mga malalaki. Itong mga kaldero, tsaka kaserola. So, yun. Hugasan ko to. Para mamaya ay konti na lang hugasan ko. Unahin ko muna ito mga kaldero kasi ito yung matagal hugasan. So yun, nababadya na naman yung ulan. Para mamaya pag uwi ko, konti na lang hugasan ko. Mga plato na lang. Opo, teka lang po. So, nandyan na yung service ko mga katambay. Importante na bawasan ko yung hugasin ko. So yun, mamaya yun mga katambay, at kakauwi ko lang galing may sinelbisan ako. Ang oras natin ay ngayon sa 12:46 ng hapon. So yun, medyo mahaba-haba ang biyahe namin ng pasahero ko.
So, yun, luto ng kanin ko. Yan. So, yun, ulong na ako. So, labas ko muna yung ulam na lumamig sa rep. Ito. Tapos, itong hipon. Para mawala yung lamig. Tapos, ewan ko kung isasalang ko ba sa microwave o initin ko na lang sa kalan. Hindi pa ako ganun sa binuo kong microwave. Kasi wala pang ang plato. So, hindi na pala ako magkakape hapon. Mamaya na uli ko magkakape. Alas 3. So, yun.
natuyo ng tupperware para hindi na mabasa uli. So, ipapasok ko na sa loob.
So yun, babalikan ko yung kutsara tinidor kasi may basurang dumating. So yun, mamaya na uli mga katambay. So yun mga katambay, ka-update ngayon. Ang oras natin ay 1:05 na ng hapon. So yun. At tinapon ko lang yung basura. To be continued ako sa mga kutsara tinidor na kulungan. Kung tutusin nga mga katambay, marami to yung ulong ko na ito ngayon. Ito naman din ang gusto ko na marami kong inuulungan. So mga katambay, hindi ko na sasabihin sa inyo magkano ang kinita ko sa ulungan tuloy, sa service. So yun, patapos na ako mag-ulong. Biglang napuno naman yung balde sa banyo. So papatayin ko muna. Ako lang kasi kumikilos dito sa bahay. Okay din naman sa akin yun. Dagdag exercise, lakad-lakad. Okay din naman sa akin yun. Na ako yung kumikilos. Kumbaga, tinadhana na ako sa gantong gawain.
So yun, tapos na ako mag-urong. And then, init na ako ng ulam. So, hindi ko na pala iinitin kasi mainit na yung kanin. Bagong luto yung kanin. So, bunutin ko nga muna. So, ayun mga katambay, natapos din ako sa gawaing bahay. So, ayun, medyo pinapausa ko. At yun. At dito na nga ako magpapaalam mga katambay. At sa next vlog na lang uli. Yan. Next vlog na lang uli. Sa next upload ko na uli. Dito na ako magpapaalam. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye. See you.